So Doc Adolf, can you tell us more what is pet commitment ownership? Pet commitment ownership, from the word itself, as a individual, may commitment ka ba sa alaga mo? Hindi lang ba sa boyfriend mo o sa girlfriend mo maging committed ka? Yun. Ganun din, itanong mo rin sa sarili mo kung committed ka ba sa pag-aalaga mo. Kasi may mga, tatawagin mo yung freedom, yung 5 freedom na kinukonsider namin ng mga veterinaryo. Number 1, freedom from hunger and thirst. Kaya mo ba magiging committed doon na hindi mo magugutom o gugutumin yung aso mo? O number 2, yung freedom from discomfort. Kailangan may bahay silang titirahan, may maganda silang hihigaan, gano'n. Magbibigay mo ba yung freedom na yun sa kanila? Yun, isa na yun sa pagiging committed mo. At saka yung freedom from pain, injury, and disease. May senaryo na ganito, nasagasaan yung aso mo. Kaya mo bang alagaan yan kahit yung sobrang sakit na nila, sobrang ingay na yung aso mo kasi yung pain na nararamdaman nila. Tapos number 4, yung freedom to express normal behavior. Yung example, yung behavior nila na example, mga bata pa, nag-naangat talaga. At saka, yung normal behavior nila na takbo ng takbo, laro ng laro, ganun. Kaya mo bang provide yun sa kanila, yung normal behavior nila. At saka yung panghuli, yung freedom from fear and distress. Kaya mo bang hindi maltratuhin yung mga aso? So, hindi lang pala sa mga tao importante ang commitment. Dapat pati rin sa pag-aalaga ng mga pets ninyo sa bahay. And Doc, now that we know yung commitment na kailangan ng isang pet parent, ngayon naman, can you give us if there are any government regulations or policies that we should know about while taking care of our pets? Ayun, yun sabi ko kanina, yung 5 freedom na kailangan ng mga alaga natin. Pag hindi mo na-provide yun, minaltrato mo yung mga alaga natin or in-abuse mo, pwede kang makasuhan ng Animal Welfare Act from 84, 85. Yun, baka yun, either magkaka-fines ka o makukulong ka ng mga ilang buwan o taon pagka hindi mo binigay yung 5 freedom na yun. Lalo na ngayon, Doc, na may social media na pwede na nilang ma-record or makuha ng photo pag nagkakaroon ng animal abuse sa dogs, sa cats. Yes. Lalo na pag hindi sa atin, diba? So, pwede rin pala tayong makasuhan sa mga ganyan. Thank you so much, Doc, for sharing your expertise and insights on pet ownership. And this is surely a great help sa mga soon-to-be pet parents natin to be well aware of the requirements, responsibilities, and basic knowledge sa pagkakaroon ng pet. And thank you to everyone who joined us today. Stay tuned for our next episode dahil pag-uusapan natin ang pet health and nutrition. This has been Des, your host. Stay safe everyone and God bless.